Dahil sa isinagawang military drills ng China sa paligid ng Taiwan kung saan nagpakita ito ng malakas na puwersa upang takutin ang Taiwan, sinabi ng Amerika na patataasin ito ang deployment ng mga puwersa sa rehiyon kabilang ang mga submarine, strategic bombers, naval vessels at mga espesyal na puwersa mula sa US Army at US Marine Corps. Hindi lang Taiwan ang tutulungan ng Amerika dahil layo ng Amerika na palakasin din ang Pilipinas na pangunahing kaalyado nito sa Indo-Pacific matapos aprubahan ng Amerika ang potensyal na pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas para sa malaking pag-upgrade ng Philippine Air Force. Ngunit matapos ang anunsyong ito, abay pinuna na naman ng China ang pagbili ng Pilipinas ng mga F-16 fighter jets sa Amerika. Anong version naman kaya ng F-16 ang bibilhin ng Pilipinas? Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Dahil sa isinagawa ng China na isang malaking military drills kung saan pinalibutan nito ang Taiwan na nagdulot ng pagka-alerto ng mga militar ng Taiwan, iniulat ng Washington Post sa isang classified internal guidance memo na inayos muli ng kalihim ng depensa ng US na si Pete Hegseth ang diskarte sa militar ng Amerika upang tumuon sa pagpigil sa China dahil sa mga bantang pag-agaw nito sa Taiwan. Parehong tinukoy ng Administrasyong Trump at dating Administrasyong Biden na ang China bilang isang pinakamalaking banta sa Amerika, kaya't nanawagan ito sa mga militar na maging handa na hadlangan ang digmaan sa Pasipiko. Inayos ni Hegseth ang mga pagbabago sa malawak na istruktura ng mga militar ng US at ire-redirect ang focus nito sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang mga bagong diskarte sa denial defense ng Pentagon para sa Taiwan ay kinabibilangan ng pagtaas ng deployment ng mga submarine nito, strategic bombers, unmanned naval vessels at mga spesyal na puwersa mula sa Army at US Marine Corps. Nanawagan din ang plano para sa pagpapalakas ng pagtatanggol sa mga instalasyong militar ng Amerika sa Indo-Pacific, pag-imbak ng mga supply at pagpapahusay ng logistic. Hindi lang Taiwan ang tutulungan ng Amerika kundi maging ang Pilipinas kung saan inaprubahan ng Amerika ang potensyal na pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas. Layo ng Amerika na palakasin ang Pilipinas na pangunahing kaalyado nito sa Indo-Pacific. Tutulungan ng Amerika ang malaking pag-upgrade ng Philippine Air Force sa bansa. Sa isang pahayag kahapon, sinabi ng US Defense Security Cooperation Agency o DSCA na ang iminungkahing pagbebenta ng mga F-16 fighter jets sa Pilipinas ay nagkakahalaga ng tinatayang 5.58 billion US dollars. Ang anunsyong ito ay dumating wala pang isang linggo matapos bumisita si Hegseth sa Pilipinas, ang kanyang unang paglalakbay sa Asia bilang hepe ng depensa, kung saan sinabi niyang papahusayin ng Amerika ang alyansang militar nito sa Pilipinas dahil nilalayo nitong muling itatag ang deterrence upang kontrahin ang pagsalakay ng China sa mga maliliit na bansa sa rehiyon ng Indo-Pacific. Matagal nang gusto ng Amerika na magkaroon ng Pilipinas ng F-16 fighter jets upang makasabay umano ang mga Air Force ng Pilipinas sa mga Air Force ng Amerika na nagpapatakbo ng mga F-16 dahil bukod sa bilis ay mahusay ito sa maneuver at subok na ito sa mga labanan. Ngunit tinanggihan niya noon ng Pilipinas dahil sa masyado daw umano itong mahal. Ngunit ngayon ay tila nakapag-isip-isip na ang Pilipinas kung saan sa pahayag sinabi ng DSCA na humiling umano ang Pilipinas na bumili ng F-16 fighter jets. Dahil sa dami ng mga version ng F-16 fighter jets ay ano nga bang version ang bibili ng Pilipinas? Ayon sa DSCA, ang bibilhin ng Pilipinas na F-16 ay 16 na F-16C. Ito ay single-seater at single-engine fighter jets at 4 na F-16D na isang dual-seater at karaniwang ginagamit para sa mga layunin ng pagsasanay. Ang mga F-16 fighter jets para sa Pilipinas ay ang mga Block 70 at Block 72 na pinakabagong variant sa Workhorse military warplane.
Ang mga F-16 para sa Pilipinas ay kasama na umano sa mga deal ang mga advanced na avionics nito, radar at mga armas nito at isang makabuluhang upgrade para sa fighter fleet ng Philippine Air Force. Sa kasalukuyan ay mayroon lamang itong 11 South Korean-made FA-50 fighter jets na isang light ground attack fighter jets. Malayo kung ikukumpara sa mga F-16 na may kakayahan sa mga dogfighting. Sinabi ng Lockheed Martin na ang mga F-16 ay may pinakamataas na bilis na higit sa 1,500 miles per hour. Mas mabilis ito kaysa sa South Korean-made FA-50 fighter jets. Matapos i-anunsyo ng US Defense Security Cooperation Agency na nagkasundo na ang Amerika at Pilipinas para sa F-16, abay pinuna na naman ito ng China. Sinabi ni Foreign Minister spokesperson Go Jiakun kahapon na ang kooperasyong militar sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ay hindi dapat makakasira umano sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ginawa ni Go ang pahayag sa isang press conference sa Beijing bilang tugon sa tanong ng media tungkol sa pagbebenta ng Amerika ng F-16 fighter jet sa Pilipinas. Ogag talaga tong China mga kabayan. 关于菲律宾与美国的军事安全合作，中方已经多次阐明了立场。菲律宾同其他国家开展的任何防务安全合作，都不应该针对第三方，或者损害第三方的利益。 更不能威胁地区的和平与安全，加剧地区的紧张。当前，究竟是谁在拱火浇油？是谁在挑动军事对抗？是谁在把亚洲变成火药桶？相信地区国家都看得清清楚楚。 Tinawag ni Hegseth ang relasyon ng Pilipinas at Amerika na isang ironclad alliance. Nangako naman ang administrasyong Trump na uunahin ang isang paglilipat sa Indo-Pacific. Sinabi rin ni Hegseth na kailangan tumayo ang Amerika sa tabi ng mga kaalyado at kasosyo nito sa Indo-Pacific. Ang presensya ng militar ng Amerika sa Asia ay nakikita ng mga kaalyado bilang isang critical na counterbalance sa isang fractious na rehiyon kung saan ang China ay mabilis na nagpapalawak ng lakas militar nito at ang isang palaaway na North Korea ay binigyan ang kapangyarihan ng mas malapit na relasyon sa Russia. Lalakas na ang puwersang panghimpapawid ng Pilipinas dahil magkakaroon na ito ng 20 F-16 Fighting Falcons kaya't asahan ang mga Air Force training sa bansa kasama ang mga Amerikano. Ngunit ang tanong, kailan nga ba ito darating? Well, hindi pa natin masasagot yan mga kabayan.